Magandang gabi mga kapatid. Magandang gabi at pag-ibig at kapayapaan ni Kristo maghari nawa sa puso at damdamin natin. Sa gabing ito, bago tayo matutulog at sana po ay nakapagdasal na ng banal na rosaryo, huwag po kayong sa pagdasal ng rosaryo dapat mataimtim yung pagdadasal natin. No, huwag kayong papayag na lulubog yung araw without praying the Holy Rosary po. So ngayon, itong isi-share ko sa inyo, naganda po ito. Very inspiring po. No? Isang lalaki noong 1923, dumanaw po siya sa Our Lady of Lourdes. No? Siya po ay si John Jack Traynor. Siya pala ay Brave Royal Navy sailor from Liverpool. Was severely wounded from World War First. So yan po yung rason na na-paralyze po itong kapatid natin. So 1923. So nagsagawa sila ng ito yung panahon na nakatanggap siya ng hindi basta-bastang milagro, mga kapatid. He suffered from paralysis in his legs, paraplegia, a useless right arm. Marami pa lang siyang sakit. Pati na yung dalawang paa niya, no? Na paralyzed, and then yung kanyang right arm useless. So epilepsy and a deep wounds that left him bedridden and hopeless. So grabe mga kapatid, hopeless. At sabi sa mga doktor sa kanya, mga kapatid, ito yung masakit. Doctor said there was no cure. He was even set to enter a hospital for incurables. So mga kapatid, tinatanggap na niya na yun ang sabi ng mga eksperto. Ito po yung hindi basta-bastang milagro, mga kapatid, na nagawa, the power of the intercession of Mama Mary. No? Biblical po yan. Di ba? Nung sa panahon ni Jesus, kung naalala natin na yung bangkete sa kasal, naubusan sila ng alak, no? At buti na lang si Mama Mary ay nag-intercede para sa kinasal. At ang nangyari, mga kapatid, ano nangyari? Nag-ask siya ng help sa kanyang anak. Wala na po silang alak. Dahil sa panahon nila ay grabe yung mga kapatid. Grabe ang kahihiyan, no? Kung maubusan ka ng alak. So, ano nangyari? Because of the request of the mother, no? Si Kristo sana ay nag-say no. Sabi niya kay Mama Mary, no? Woman, my time has not yet come, no? So, makikita natin na si Kristo ay hindi pa panahon. Dahil yung nanay yung nag-request, hindi makatanggi si Kristo. Wow. No? At ito din, nagpatuloy pa sa panahong ito, yung powerful intercession ng ating mahal na ina. So, patuloy natin babasahin itong ika-71st po ito, na malaking milagro, approved by science, approved by doctors, without medical intervention po. So, patuloy nating babasahin, mga kapatid, itong magandang storya sa buhay ni John Jack Traynor. So, ang sabi ng doktor, incurables. Ano ba yung incurables? Hindi na kayang gamutin sa mga doktor. But Jack had deep faith. Pero ito si Jack, malalim yung kanyang pananampalataya. So ito yung tawag ng
Panginoon sa ating lahat. He joined the very first official pilgrimage from the Archdiocese of Liverpool to the shrine of Our Lady of Lourdes in France in July 1923. After bathing in the grotto's waters. So, dahil kung makapunta kayo doon, may maliit na tub at doon kayo parang i-immersion, no? At nakasawa ng Diyos, no? Naka-try tayo nito, no? Naka-experience tayo sa karanasan ni John Jack. After bathing in the grottos, lahat ng may maghukas ta. Wala tayong suot, pero may mag-assist sa iyo doon, no? So lahat ng mga damit natin ay kukunin natin atong hubuon, no? And then papasok tayo sa lugar na doon. And then maligo. So ito po. So dahil hindi siya ito po. After bathing in the grotto's waters 9 times, and participating in Eucharistic procession, he experienced an instantaneous and complete recovery. Wow! Amazing, mga kapatid. Hindi partial, ha? Instant po, no? Sa siyam na beses na pagkaligo niya. Grabe talaga ito, no? Full mobility returned to his legs. Wow, amazing, mga kapatid. An arm, epilepsy ceased, wounds healed without scars. No? So, meron siyang sugat na grabe, without scars. And all symptoms vanished permanently. Wow, grabe. Nagbabasa ako nito, na-amaze nga ako eh. No? So, patuloy nating basahin. Quick live lang po tayo, no? He walked unaided, pushed his own wheelchair home. So, nung una ay nakasakay pa siya sa wheelchair. Pero, ngayon, ipakita ko yung picture ninyo, ha? Ito na. Ito na po. Ito na po. Kita nyo? Yan, nakaupo. So, kalang picture, no? Tinulak na yung wheelchair niya, no? Wow. Amazing. So, sa mga nandito ngayon, nanonood sa atin, so, Mama Mary is still a person, real person, historical person, biblical person, the mother of our Savior, the mother of our God, no? So, sa mga nakinig ngayon, ha, huwag kayong mawalan ng pag-asa po, no? Sa mga pagsubok, mga challenges sa buhay, huwag susuko po. Very inspiring po. Kaya nga, sinishare ko po ito sa inyo para hindi tayo mawalan ng pag-asa. And live an active life until his death in 1943. Namatay na siya 1943 from unrelated heart issues. Medical experts at that time, and again, in recent reviews, could find no natural explanation for this sudden, complete, and permanent healing. Eyewitness accounts, including from pilgrims and doctors in 1923, trip corroborate the sudden transformation. Trainer himself shared his story in interviews and writings, emphasizing his faith. The case stands as one of the most thoroughly attested healings in Lourdes history. The case stands who, with no evidence of fraud or natural remission, on December 8, 2024, the feast of the Immaculate Conception of Bishop Malcolm McMahon of Liverpool officially declared this the
71st miracle of Lourdes attributed to the powerful intercession of Our Lady. And the first for an English person. This is incredible story reminds us that God's love and Mary's intercession know no limits of time or medical impossibility. Nagsurrender na nga yung doktor eh. Diba? Faith can move mountains or heal the impossible. Have you ever witnessed or heard of a modern day miracles? Let us continue to ito, modern day po ito na miracle, no? So, sinisikap natin, sinishare natin sa inyo para mabuhay yung ating pananampalataya, para hindi tayo mawalan ng pag-asa sa lahat ng mga hinaharap natin ng mga pagsubok, mga kapatid. Okay? Sana po ay na-inspire po kayo sa quick live lang natin, no? Si John Barcelon de Ocampo. Salamat po. Nagpadala sa ng 50 stars. Si Juan Ranorio Galagaran, 100 stars. Watching from Toronto, Canada. Salamat po. At mga kapatid, pasensya na po sa mga sa iligan, no? Pasensya na po at meron lang mga bagong standards or guidelines ang ginagawa sa diocese natin para din yan sa ikabubuti ng ating ministry po. Okay? Let us continue praying and waiting for the exact time po. So, ang Diyos po ang laging masunod, hindi po ako, hindi po tayo. Let us obey the will of God through our hierarchy. Okay? Si John Barcelona, additional po, ano, 100 stars. Salamat po, kapatid. At, so, bukas na naman, magkikita naman tayo. So, dito muna ako sa pamilya natin at mag-relax. At bukas po, babalik na tayo sa, sa center natin para sa patuloy na pagsilbi at pag-alay sa ating buhay sa Diyos at sa ating kapwa. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be the name. The kingdom come, the will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day, and deliver and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women. Blessed is the fruit of the womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. Glory to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. To us in the beginning is now, and never shall be world without end. Amen. May salamat, Sister Gladys, na nagpadala sa atin. Happy Valentine's, Father. Happy Valentine's sa inyo lahat, ha? At Fighty Maria, Tatak FD, with a humble heart po. God bless.